JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong ah, huling post ng Enrile. Sabi niya kasi huling post na nga raw po eh. No? Pero ano eh, sabi niya, tingnan niyo ha, sabi rito ni Enrile. Puntahan na natin yung kanyang komento. Pero ako, sa aking tingin, ganito ho kasimple ang sinasabi ni Enrile. Yung rally na ginawa ho ng Iglesia ni Cristo nung nakaraan ay isa pong budol rally. Bakit? Kasi nga po, itinago nila ito sa salitang para sa kapayapaan. And to justify that, kahit naman hindi nag-exist ang magpapatayan o ang gulo sa Pilipinas, sinasabi ng dalawang angkor nilang barkada ni ni Marcamatis, ay handa na raw pong magpatayan o magsasalpukan ang Pangulo ng Pilipinas at ang Vice President. Ang maliwanag po, ang Vice President lamang ang meron ng kinontrata kung paano at sino ang papatayin. 'Di ba? Si PBBM, si First Lady, at saka po si Martin Romualdez. At isang abogada na dapat po alam niya ang batas na yung nagkakamali, ito ho ay Presidential Decree 1110 -A series of 1977 na nagpapataw ng parusang bitay sa sino mang makipagsabwatan, no? O magtangka o makipagsabwatan para sa pagbabanta sa buhay ng pangulo, ng pamilya niya, ng mga miyembro ng kanyang gabinete at ng kanilang mga pamilya, ay papatawan nga raw po ng pinakamabigat na parusa. So sa ngayon habang buhay na pagkakakulong. Okay, so yun po, at yung mga pagbabanta, yung grave threat na yung pagbabantang yan, ang kasong hinaharap niya dyan sa NBI. And I'm hoping ang NBI po ginagamit pong batas dito, yung una kong binanggit, yung PD 1110-A series of 1977, sapagkat yan po ay umiiral na batas. Never po yan na na-repeal o na-amyendahan. Okay? Yan ay pirmado ng tatay po mismo ni PBBM na nagkataon, anak pa niya ang pinagbabantaan ngayon ng Vice President na naglalakwatsa, naka-vacay sa Japan. Di pa yata nakaka-uwi. Kaya si Digong ang naka-assign ngayon na kumahol. Now, balikan natin ito. So sinabi ni Enrile, maliwanag po talaga, ito po ay budol rally. Mandatory sa members, pinaniwala sila para sa kapayapaan. Diba? Nagpakita sila ng pakikipag-isa, ng kaayusan, disiplina. Hindi nila siguro akalain, hindi nila na-analyze na pinubudol na pala sila, na may pinoproteksyonan na pala. Eto ngayon, sabi ni Enrile kahapon, so many people, especially members of the INC, were so riled and angry at me for the post I made recently about the INC Peace Rally. Kasi yung post na nakaraang sinabi ni Enrile, etong rallying ito daw, magbibigay ng hindi magandang halimbawa, magiging bad precedent, bad example, na ang isang religious secto, ang isang sekta ng relihiyon, na minority rin naman sa Pilipinas, na lamang ang susundin, ang magdidikta, at magsasabi ng tama o hindi. 'Di ba? Sa ating gobyerno. No, sila na lang, sabi niya. Handa ba tayo sa ganun? Nadidiktahan na lamang, warning niya yun sa mga politiko. Handa na ba kayo sa ganun? 'Di ba? Kasi nga, meron tayong separation of church and states. State. Maliwanag, sa posisyon na yun ng INC, kung para sa kapayapaan, maganda. Kaya lang maliwanag. Binas siya ngayon sa Enrile. Kaya ito, binalikan niya sila. So sabi niya, I am not against the INC. Ako rin din naman ako against sa INC. Iyan ay samahang pangrelihiyon. Di ba? Makita niyo naman mga members nila, napakadisiplinado. Ang problema lang talaga, yung mga taong nandun sa loob nila, na nakikisawsaw sa politika. Ang ipinagtatanggol pa o pinoproteksyonan, yun pang may bahid na matindi. May dugo sa kanilang mga kamay. Sabi niya, I am fully aware that in this country,
Everyone, religious or not, is entitled to exercise the right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Yan, sabi ni Enrile. So, ano ba tong right to petition and for redress of grievances? Sabi rito sa paliwanag, the right to make a complaint, karapatan daw po ito na magreklamo. Okay, humingi ng tulong. No? Sabi niya, once government without fear of punishment or reprisal. So itong mga nagrarally na pinupuna yung mga ginagawang aksyon ng gobyerno na sa kanila po ang nararamdaman po nila, sila po ay naaagrabyado, naaapakan ng kanilang interes, nasisira po ang kanilang kabuhayan, mga ganyan. Sila po yung mayroong kapangyarihan karapatan na itinadhana ng saligang batas na mag-rally. Okay? Para po hilingin sa gobyerno. Once government, hilingin sa gobyerno ng walang takot na sila'y parusahan o balikan. Okay? Kumbaga, i-call out mo ang gobyerno na hindi kami nasisiyahan sa nangyayari, nahihirapan kami. Hindi ba si Attorney Trixie, yan ang laging sigaw? Mr. President, hirap na po kami. Mr. President, gutom na po kami. Tapos maya-maya, kita mo, may make-up session. Yan po kasi yun. To justify their actions. Para yung mga ipinagsisigaw nila doon ay maging protektado ng freedom of expression. That is why they keep on saying na hirap na po kami. Ito nga po kami. Mahal po ng bigas, mura sa Jollibee. Pag nag-add a rice ka, 30 pesos. Kaya pag bibili ka ng kanin, isabay mo sa order mo. 15 lang yata. Alright, so ngayon, sabi niya ito. Question niya po ang INC dyan, ha? There is no question that the INC Peace Rally was peaceful. Wala namang pagtatalo, sabi niya, na ang kanilang rally ay mapayapa. Totoo naman, mapayapa. Tuwan-tuwa nga ako Kita ko po talaga uli ang kanilang ginagawa. Pagdating nilang malinis, hindi nga pagdating nilang marumi, gawa po ng mga nagrally, nagpunta doon dati ng mga sumira ng mga halaman doon, yung sa Nazareno, yung mga deboto, tsaka yung mga debote. Doon nagpunta ron, na malinis, iniwanang durog ang halaman, iniwanang puno ng kalat. Di ba? Pero ang mga INC, hindi po sila umasa, hindi po nila pinagod yung mga MPD ng Maynila. Yung mga nagwawalis doon, yung kumbaga Metro Aids nga ang nakasanayan natin tawag, hindi po sila napagod. Sapagkat bawat isa dumadampot po ng dumi ng basura doon. Yung kinatatayuan ko, meron dong nakaiwan galing po sa mga debote na kahaw po ng sigarilyo. Dinampot po yun ng mga babae. Kaya pala nakatingin sa akin, nakala ko nagagalit sa akin. Nandun ako. Yun pala, hinintay lang akong buti yumuko, kumakbang ako ng patagilid, gumilid ako. Dinampot po nila. Pati yung mga upos-upos, dinampot nila. May dala silang supot na maliit. Kaya nung iwan nila yung lugar, malinis. Wala lang talaga silang magawang remedyo dun sa mga nadurog ng mga halaman na inapak-apakan ng mga debote. Ngayon, debote po tawag ko sa mga nanira doon doon sa mga sincero deboto. Okay? Let's put distinction para malinaw. Walang generalization. Para ma-call out din ang usapin ng disiplina sa mga ganyang gawain. Ito na. Sabi niya rito, but were there grievances to be redressed? Sabi niya, meron ba kayong grievances? Meron ba kayong reklamo? Kasi kapag ka magreklamo ka ng grievance, ganyan, naggangal-ngal ka tungkol sa grievances, ibig sabihin po, you were directly affected. 'Di ba? Naranasan mo na yung aksyon ng gobyerno naapektuhan kayo, hindi na kayo makahinga.
Sa tingin po ninyo, mali na talaga. Ganun. Kaya po sabi niya, abogado to. Gumagawa pa ng batas. Okay, may law office pa. Kilala po talaga ito sa larangan ng batas. Si Enrile. Kaya nga ang sabi niya, sa konstitusyon natin, guaranteed yan, yung karapatan ng mga tao na kalampagin ng gobyerno at hilingin sa kanila na tugunan nyo ang aming kapighatian, ang aming kagipitan. Sinasabi niya ngayon, sige nga, anong kapighatian nyo na ipinaglalaban doon? Meron ba kayong pinaglalaban na kapighatian para kalampagin ng gobyerno? Maliwanag po, wala. Wala po. Diba? Narinig natin ng buong talumpati doon. Pati yung pagkatapos ng programa, yung mga interview, lalo pang nagpalala at nagpakita ng totoong kulay na hindi po ito rally for peace. Bagkus rally for peace tea. Sabi ng mga ibang kababayan natin, para sa mga Duterte, para sa proteksyon. Diba? Napaka-tricky pa nga. Una, ang sabi, hindi kami pabor sa anumang paglilitis. Di syempre, hindi naman din nila masabi na, sige, sampahan nyo ng kaso, plunder, o appropriate na kaso para dyan, hindi nila masabi. Kasi ayaw nilang masampahan. At kung sakali mang sampahan po yan, di ba, it will take time bago po mahatulan yan. Taon ang bibilangin. Presidente na uli na si Sara noon sa 2028. Hindi pa tapos ang paglilitis. Tapos appealable pa yan. Di ba? Hanggang sa kataas-taasan. Ngayon, baka 2035 na, hindi pa tapos. So, they're buying time do sa unang technique na yon. Pangalawang technique, ginamit yung isang insidente sa Biblia which is inappropriate to use kasi hindi applicable dito. Diba? Kasi yung babae po doon sa ginamit nila, kwento, totoo naman ang ginawa na nangyari yun. Sabi ron sa Biblia, nahuli sa akto. Diba? Pinagbintangan pa nga, pangalan pa nun, Maria Magdalena raw. Kaya tuloy si Freddie Aguilar gumawa ng kanta. Diba? Magdalena. Para sa mga alam niyo na yun. Ngayon, sabi, yun nga nahuli sa akto ng panlalalaki, pinatawad. Si Sarah, presumption pa lang. Gusto ng hatulan. Dapat patawarin din daw. Ilabas ang mga ebidensya, diba? Ganon. Kung wala pa namang ebidensya, wala pa napapatunayan, dapat neutral tayo. Huwag raw muna nga hatulan. So kapag ka neutral, alam niyo naman po ang neutrality kung anong ibig sabihin . Ang neutrality po, hindi po totoo ito na nakabubuti agad-agad. Hindi ho. Most of the time, kinukonsenti po ng neutrality stand ang isang may dapat na panagutan. Kasi, they can buy time because of that stand na mag-neutrality. Kung sino yung dapat namang umusig doon, mag-neutrality, di nakatakas yun. Diba? So, yung pangalawang paliwanag, ano gusto nilang mangyari? Forgive and forget. Di ba? Kinonsinti natin. Lahat na lang ng tiwali. Nakampihan nila, irali nila, di ba? Palulusutin na lang natin dahil po sa takot na baka pag magkakagulo, magpapatayan. So doon pa lang isa hong malaking kasinungalingan yun na hindi naman nag-exist ang gulo sa bansa natin. So yun ho, question sila ron ni Enrile. Meron ba? Meron ba kayong mga kapighatian sa gobyerno? Anong irereklamo nyo? Mahal ang bigas? Bakit dito lang ba mahal ang bigas? Noong panahon ba ni Duterte, mura bigas? O mapapamura ka? Di ba? Ay nako. Kaya nga nagmahal ang bigas dahil po sa mali nilang naging aksyon . Inasa nila lahat sa importation. Ano nangyari? Pwede umabuso yung mga kartel, hindi ho na-address ng Rice Tarification Law of 2019 ni Cynthia Villar at nito ni Duterte. Ang problema natin dyan sa mga demonyong kartel sa bigas. Di ba? Sabi niya, pardon me for my impression to me. Pardon me for my impression. To me, there was none. Sabi niya, patawarin niyo ako . Pagpasensyahan niyo na. Niyo na ako sa aking impression. Pero para sa akin, wala. Wala raw po kayong pinaglalaban.
yung ginawa ninyong pagpunta ron. Sabi niya, to me, although it was well-intentioned, the peace rally was more like a political pressure. Hindi ho ba yun nga sinasabi ko po sa inyo noon? It is a political pressure sa mga kongresista. Ano ho ba ang nangyari pagkatapos ng rally? Mismo ng pastor ng Baptist na dating supporter din ni dating Pangulong Duterte, hindi ba biglang bumanat ng i-defer na lang natin. Lumambot. 'Di ba? Ang kasalanan din ni BBM, ayaw kasing magsalita ng derechahan. Totoo naman, kasalanan niya talaga yan. Siya nagpapalakas ng loob ng mga to. Tingnan mo, lakas na naman ng loob ni Duterte. Lumakas ang loob dahil sa rally ng INC. Hindi siya kino-call out ng INC sa kanyang destabilization. Kinampihan pa ang anak, protektahan pa. 'Di ba? Never kinol out. Maski nung war on drugs, ang daming inosenteng nadadamay. Well, at least dapat nagrally sila noon because of fear na may madamay ng mga inosente, pero wala akong iglesia ni Kristong tumindig. Bakit ho kaya? Takot baka mailista? Kaya mga kaibigan ko sa akin, sinasabi ko, ba't hindi kayo nagrally nun? Takot ba kayo? Baka mailista kayo? Ano mga ilista? Mga adik. Alam mo naman, pag kumontra ka dati, di ba? Ako nga, kinall out ko si Duterte noon sa pagiging, niya sa China. Tinawag na akong biglang adik. Tapos tinawag nyo na akong bobo ng mga supporters. Sabi ko, kayong mga nagsasabing matalino ako, magaling ako. Ngayon, tawag nyo na sa akin, biglang bobo. Kinall out ko lang si dating Pangulong Duterte. Ako, hindi kayo masarap kabarkada? Pikit mata kayo? Ito pa. Sabi niya, ito ha, to me, although it was well-intentioned, the peace rally was more political pressure to hinder a separate and independent department of the government to perform a constitutional duty. Diba? Sabi niya, ang layunin ng inyong rally ay tama si JDB. Diba? Hadlangan, pressurein ninyo yung mga kongresista, yung mga senador, lalong-lalo ng kongreso, kasi nasa mga kamay pa nila ngayon ang bola. Sasang-ayon kayo dyan? Pipirma kayo? Wala kayong endorsement. Yung congressman na tamad, di ba? Umaasa sa endorsement. Bukod sa vote buying, di syempre, hindi yung pipirma. Di ba? Pero kung yung congressman pong masipag, kahit miyembro ng INC, iboboto yun. Alam nga namang ilaglag mo yun pagkasipag-sipag na kongresista, tapos ang ipapalit mo, tae. Usus, parang kang kumain ng tae ng aso. Ay, sorry, may mga nananghalian pala. Pero yun ang katotohanan. Di ba? Yun ang pagkakaiba. Sinasabi niya nga po rito, maliwanag, na yung totoong layunin, obvious na obvious, halatang halata doon sa mga pananalitan nila nung rally. Totoo naman eh. 'Di ba? Sabi ko nga grade 1 lang ang hindi, kinder lang na hindi nakakaintindi. Wala pang pangunawa ang baka pwedeng mag-umuo sa kanila. Sabi niya, on the other hand, the president, as the duly elected chief executive of the land and one of the three independent and separate branches of our government, has the power and duty to coordinate with the two other branches of our government to achieve and maintain a unity and harmony and the efficient operation of the government in our society. No one can do that officially except him. Okay? Now, ito pa. Okay? Teka. Yun, mahaba kasi ito eh. Sabi niya rito ha, isang pahabol niya. This will be my last comment on the subject we're discussing. You have your own truth. Meron kayo sarili niyong katotohanan. Ako, meron din ako. Okay? Pero, wala ni isa sa atin ang may monopolya ng katotohanan. Neither you nor I
have a monopoly of the truth. Sabi niya, wala sa atin ang may monopolya ng katotohanan. Yeah. So be it. Ang mangyari nawa. Let the voters decide who is right and who is wrong. Sabi niya. Tinatanong niya sila. Let the voters decide who is right and wrong. Diba? Bakit kaya niya sinabi ito? Ibig niya ho kasing sabihin dito, huwag niyo silang dinidiktahan. Pag sila'y boboto, hayaan niyo silang bumoto ayon sa kanilang pagsusuri, ayon sa kanilang dikta ng kanilang konsensya. Yun ang ibig niyang sabihin. Okay? Let the voters decide who is right and who is wrong. Kasi, ang nangyayari po, may dictation. Ito ang inyong isulat sa ngalan ng pagkakaisa. Oh my God. Wala na yung free will na binigay ng Diyos sa tao. 'Di ba? Parang fraternity na. Kami na ang bahala. Parang yung punong barangay namin, yung kaibigan ko, nung nabubuhay yun, nakakamatay, nakalibing na. Yun kapag ka mag-e-election ho, ang banat ng lagi. Imitigin kami. Kayo, nakinabang kayo dito sa barangay. Opo, matagal ng panahon. Since 2013, 2014. Opo. Baka naman po pwede, no? Ipaubayan nyo na sa akin ang pagpili kung sino yung kandidato na iboboto natin. Ha? Ako, hindi naman ako nanunumbat sa inyo. Ngayon lang ito, hinihingi ko sa inyo. Kada election, ganun eh. Kung sino yung manok na isusubo niya. Sabi naman namin, okay, sige Kap. At pira naman namin, nek-nek mo. Hindi mo naman nakikita kung sino boboto namin. Kaso yung iba, diba? Sinusunod religiously. So, ganun po yung nangyayari, diktahan. Oh. Yan, sabi niya, hinamo na sila dyan ni Enrile. Tigilan nyo yung pagdidikta, ika nga. Walang dikta-dikta, walang rekomendasyon ninyo kung sino. Yung sinasabi dyan ni Enrile. I do not know whether you do. Kunwari ka pa. Ginagawa po nila talaga yun. As far as the personal attacks and issues you raised against me, the faults, the blames, the defects, the wrongdoings you attributed to me, as well as the ad hominem you threw against me, I am ready and willing to face anyone before the people in any forum to discuss and debate about them. Now, hinahamon niya. yung mga nambudol po ng rally na yan, hinahamon niya po. Markamatis, baka gusto mong tawag dito, humarap. Di ba? Si Markamatis po, paharapin dyan. Nakakahiya naman sa mga miyembro. Pinaniwala ninyo na para sa kapayapaan. Sabi pa niya nung una, no, the INC is not take sides. Julol. Uululin pa ang mga Pilipino. Nung nagsalita na, diba, a day before ng rally, yun ang sinasabi, Sabi ko, yun naman pala, maganda, para naman pala sa kapayapaan ng taong bayan. Diba, dumalo ko ngayon. Tutek na yan, nabudol ako. Yung last two speakers. And I figured out, dalawa pala yung strategy nila. No? Kasuhan ninyo. Yeah. Walang impeachment. Yung isa naman, wala namang palagay pa lang naman yan Akusasyon pa lang yan, wala pang napapatunayan Ibig sabihin, kapag napatunayan na sa kaso si Sara, halimbawa na plunder, sa kanya na siya i-impeach. Hindi na kailangan i-impeach yun. Kasi kapag ka na-guilty yun, at nagkaroon ng final conviction hanggang Korte Suprema, yun? Yan? Involving moral turpitude yan. Hindi na po siya makakatakbo forever and ever. Kaya lang, kapag kaganyang plunder, yan po ay subject ng pwede hong i-pardon yan. Halimbawa, presidente na si Baste. Ipapardon ni Baste yan, tapos tatakbo si Sara kapalit niya. Ganun. Di ba? Mare-restore. Yung absolute pardon, mare-restore yung kanyang civil rights. Di makakaboto uli at maiboboto. Di ba? Gaya nangyari kay Robin. From condition to absolute na binigay ni Duterte.
Ganon ang gusto nilang mangyari. 'Di ba? It's providing Sara to buy time. 'Di ba? Ginugulangan ang proseso. Sa madaling salita, ang discarded nila diyan. Kaya sabi ko, pinagplanuhan 'to ng mga ng mga nagpasimuno nito. No. Tapos nagsisinungaling, 'di ba? Yung anchor nila na ang presidente daw at ang vice president handa na raw makipagpatayan. Pwede ba bago nyo ako hamunin ng debate? Plansyahin nyo muna ang sarili ninyo. Pakikotongan nga muna ninyo itong mga anchor ninyo na ang lalakas mag-fake news. 'Di ba? Sana yung kalokohan nung na yon, nung nag-fake news na yon. Teka ha. Puro dado na yung nandito eh. Tangiya. Ang presidente ng Pilipinas at ang vice presidente handa na raw magpatayan. Saan? Sa kuli-kuli? Layo na, hindi ko na makita yung iba. Oops. Eto. Ito pa lang maliwanag na ang pundasyon ng rally, fake news Nakikita. Ang isa bang bansa na ang isang vice-presidente at ang presidente ay gusto na magpapatayan, tahimik pa ba yan? Payapa ba yan, di ba? Ngayon, pakisagot, INC. Nag-i-exist ba yung sinasabi nito? Na ang presidente at vice president gusto nang magpatayan? Pakisagot. Di ba? Wala hong ganun. Ang maliwanag lang po, ang totoo, ang vice president ang gustong pumatay ng tao. Yun ang maliwanag. Di ba? Ang isa bang bansa na ang isang vice-presidente at ang presidente ay gusto na magpapatayan, tahimik pa ba yan? Payapa ba yan? Di ba? Para ma-justify lang yung kanilang budol na dahilan para sa kapayapaan. Kasi po wala talagang dahilan, walang gulo Tataka nga ako. Gusto na nga magsalpo ka ng dalawa Oo. Mabuti nga lang at sa isang pagkakataon, nahimasmasan yung isa. Si PBBM ba yun? Oo. At ang sinabi niya, hindi, ayaw nating mag-away-away tayo. Yan. Wala. Sinabi ba yun ni PBBM? Ayaw nating mag-away-away tayo? Hindi nga niya trip makipag-away. Siya nga ang inaaway. Wala yung kahinanat na, mag-impeachment pa tayo. Oo. Sayang lang ang oras, di ba? Kung hindi Tama na yun. kami nagsalita sa palatuntunan sa ganang mamamaya, hindi huhupa po ang sitwasyon. At yun Wow! Para lang pala palitawing bida sila. Sila na magaling. Sila na nakapagpahupa ng sitwasyon. Tuloy-tuloy na po. At Sana yun yan. ang pinapaboran natin. Yun na nga. Yun ang sinusuportahan natin. Kaya Oo. tayo, Tama, ang di mga ba? leader, dapat hindi mag-away. Oo. Di ba? Mag-usap kayo. Kung gusto nyong imbestigan, mag-imbestiga. Pero magpapatayan pa kayo. Di ba? Dapat direktahin nyo si Sara. Huwag kang papatay. Huwag mong pagbabantaan ng Pangulo ng Pilipinas. Bakit din ninyo sinasabi yun? Di ba? Fake news kayo. Oo. Yun yung hindi natin sinasangayunan. At Oo. uubusin nyo ang oras sa kung ano-anong mga bagay na sa tingin natin ay hindi naman talaga makakabuti. Yan. Mismo presidente na nang sabi. Hindi makabubuti ang impeachment, ba't nasa Constitution? Yan Totoo. Di ba? Di ba natin paniniwalaan yun? Yun na. Diyan nila gamit na gamit ang opinion ni PBBM. Diba? Gamit na gamit nila. Oo. Alam niyo, ang totoo lang dito, wala hong totoong kapayapaan sa bansang kinukonsinte ang mga aligasyon ng pagnanakaw. Diba? Mga aligasyon ng korupsyon sa bansa natin. Wala ho tayo diyang kapayapaan. Magkakaroon po ng genuine na kapayapaan ng isang bansa kapag wala pong agam-agam sa puso at isipan ng mga tao, ng mga mamamayan. Yun ho ang maliwanag. At wala pong ganito dapat na mga fake news peddlers. Okay?
Ngayon, naghamon si Enrile, tapatan nyo. Imbitahin nyo si Enrile. Proper forum sinasabi ni Enrile. Harapin nyo. Ano yan